Maan Macapagal at Sandro Ochoa. ATM. Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo. Anong take mo? Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ay, magandang hapon po. Ako po si Sandro Ochoa. Maraming salamat po sa Diyos. Ako po si Willie Delgado Jr. Nakatulog ka ba? Nakatulog ka na ba? Ano naman, konti lang na naidlip lang sa konsume. Kaya nga ang tanong ngayon, Nakatakas ba? o pinatakas? O pinatakas? Ay, kaya sagutin niyo nga po. Pinatakas ba? O pinatakas talaga? Ang galing ng ano. Sabi ni kanina, a while ago, merong pinatawag na press conference si Senate President Alan Peter Cayetano. At Sabi? nag-iintay daw sila ng incident report. Incident report. Dumating na yung PNP chief doon. Hanggang ngayon wala pang incident report. Hindi kayo nahihiya sa mga sarili. Hindi, okay lang naman yun. Titinan kasi kung tama ba yung nakalagay doon sa incident report at saka doon sa kanilang report na sarili. Ay, ano muna, compare notes. Compare notes mo natin. Hindi ganito yung script na ginawa namin. Bakit iba ginawa ninyo? Ayan. Huwag ka masyadong lilis sa script. Okay, Lilis. Bakit may 20 raw yung tama doon sa bintana? Dapat 15 lang. May mga etchosera nga dyan. Alam mo, sabi, ay kung wala daw doon, wag daw magbigay ng opinion at komento. Nako naman. Oh. Hindi mo maiaalis sa tao yun dahil yung pinangyarihan po, pera ho ng tao pinambabayad dyan. Parang sinira ho ninyo yung lugar na di ba? Ganun lang kasimple lang ho yun. Yung tao, aircon na ginagamit doon, sino nagbabayad? di ba? Pera ho namin yan. Yung kuryente ginagamit para may ilaw doon na pinatay. Utang na lobo. Palapit-lapitin mo nga dito sa akin yung mga yan. Tapos kami patatakutin ho ninyo ng ganon. Parang hindi naman nyo yata maganda yon. Ay, nako. Ay baka kasi hindi lang sila, baka kasi 'di ba ang merong main actor, merong main actress, Merong supporting, may supporting, at meron ding tinatawag na kontrabida. at saka meron ding meron pa Ano pa? extra. Extra. Yung wala naman dun sa script pero Biglang lumutang sa camera. Okay lang yun, no. At least libre yung libre, hindi na kinakailangang bayaran yan. tsaka nakakatawa, wala dun sa logout Ay, may kopya ako nung logout Nasaan ba yun? Oo nga, nakita ko rin Nakita ba? Oo. Yun. Merong lumabas ng 2:35. May nauna. Pero wala yung kasama niya sa... Ito may kausap ako kanina. Wala silang record na lumabas ng bansa. Wala pang record na lumalabas. Pero doon daw nakita, tama, yung kanina pinapakinggan ko yung interview kay Attorney Jess sa Terminal 3. Pero hindi doon sa International Lounge. Nando doon sa domestic. Domestic lang. Domestic lang. May domestic lounge pala, no? So alam na natin. Kasi kanina, doon mukhang pati na iya ayaw magsalita eh. Bakit?
Ang kinonfirm lang kanina, yung isang VIP na nagpunta ng NAIA kanina, Terminal 3, ay si Speaker Boji. Papuntang Isabela. Walang ibang babatas? Walang ibang VIP. Kasi pag ganyan, kina-classify nila as VIP yan eh. Ay, tanungin natin sa Tweety Bird dito. Ayan. Kausapin natin, nasa kabilang linya po ang isa pong political scientist at public interest lawyer, si Attorney Jesus Falces III. Attorney Jess, magandang hapon po. Good afternoon. Good afternoon sa inyong show. Good afternoon po sa inyong lahat. Kamusta po ang mga Tweety Bird nyo? May nasungkit na ba ulit na ano? May nasungkit na ba ulit na ano bang kinakain ng mga bird? Meron naman, kaso i-clarify ko lang, no, yung kaninang sinabi ko nung umaga, ang pinaka sinabi ng aking source ay nakita si Senator Robin sa VIP area. So hindi ko sinabi na sumakay sila or nakita silang sumakay. Wala pa po ako doon. So yun yung challenge ko actually. Teka. Kay Senator Robin or sa NAIA or sa relevant authorities, lalo na kung sa Cebu Pacific allegedly na may domestic flight daw, na dapat sila maglabas ng mga flight manifest or kung may records man na sumakay si Senator Robin or si Senator Bato. Hindi yun yung sinasabi ng source ko. Ang sinasabi lang niya, nakita sa NAIA sa VIP area ng mga 4:10 a.m. Oo, so pero yun, confirm yun. Pero attorney, hindi ka makakapasok sa VIP Nang wala kang boarding pass? nung wala kang boarding pass. Unless Malay natin. Kasi alam mo, mga senador, Unless- pwede naman sabihin nila, meron lang silang sinesend off. unless doon ka papasok sa OFW lounge. And then tsaka yung kukuha ka ng sticker, nalala mo yung sticker na sinusuot natin kapag Oo. para may access pag may, tayo. pag may coverage. May coverage. Oo. Hindi, pero kung... Tsaka, Oo. ako wala kasi akong alam dyan, hindi kasi ako VIP eh. Hindi, pero given yon. Kung nandun ka sa VIP, automatic may boarding pass ka. Kung ikaw nagsabi, sir, paniniwalaan ko yan. Wala akong alam kasi never ako nakapasok dyan sa VIP lounge eh. Kasi Ako yun din. nga yung unang-unang tinatanong. Kasi pwede sa credit card eh. Oo. Tapos siyempre may mga pagkakataon din na may nabibiyayaan tayo. Oo. May ang unang-unang tatanungin, "Sir, your boarding pass please." O kasi kung domestic ka, kung international, automatic nakalagpas ka na ng immigration. Oo. Hindi, pero kung domestic lang, ka, security checks lang yun. nakalagpas ka na doon sa X-ray yung security check nila. Oo. Nandun ka na sa hilera ng mga restaurant, yung mga kainan na malapit na doon sa mga gates. Pero bago pa natin pag-usapan yung paglipad-lipad, no? Ang mas importante ding tutukan is bakit halos sabay umalis mula sa Senado. Si Senator Robin tsaka si Senator Bato. By the way, nasa logbook yan si Senator Robin 2:35 a.m. Siya nga Pero, unang-unang lumabas, di ba? Si Senator Bato, 2:30 yan umalis. Kaso parang dinilit. Wala siya Bakit sa, nga wala? sa logbook na umalis ng 2:30. But sources say, and talagang they will die on this, talagang totoo daw, 2:30 a.m. Umalis si Senator Bato. So si Senator Robin 2:35. Bakit halos magkasabay? Si Bato At saka- nga, di ba, nasa hulihan pa nga ng listahan? Napunan mo ba yun? Nasa duluhan. Nasa duluhan ng listahan mismo si Bato. Pero ang tanong nga rin doon, Attorney Jess, bakit parang sinisisi pa ng minority, ng bagong minority, na hindi sila nag-Facebook Live? Oo nga eh. Ano na pala, no? Yun na pala trabaho ng senador ngayon. Kailangan ng standard is nagpe-Facebook Live ka kapag may shootout. Malay ba naman nila na magkaka-shootout? Eh, siyempre, umalis na sila sa sesyon. Minamali siya, nagbibigay mali siya yung mga tao, lalo na yung mga DDS, na alam daw ng minority na magkaka-shootout. Nasabihan sila, kaya umalis daw sila ng maaga. Binabago Kaya po yung sila naratibo, umalis. di ba? Kaya po sila umalis ng maaga kasi nag-adjourn ng session ng maaga. At saka- so, after adjournment, oo. umalis po sila. Ang pinakaunang umalis, Lito Lapid. 5:59 p.m. nasa logbook yan. Pero ikalawa, ang pinaka-importanting rason bakit po sila hindi nag-stay sa Senate is because sabi ng Senate President, hindi na namin kayo kailangan dito. All majority caucus lang. Nag-caucus Kasi sila nung kaya una- naiwan eh. Kaya Opo, naiwan na
ang unang sinabi sa lahat ng senador, kahit minority, let's have a caucus, lahat. Pero binago yon, sabi ni Senator Erwin, binago yon, sabi, ay hindi, majority na lang pala kami magko-caucus. Eh di syempre, nag-uwian yung mga minority. Correct, oo. At ang higit sa lahat, kung bakit ito tumagal at humantong sa ganito, imposibleng hindi malaman itong mga ilan sa mga bumubuo sa mayorya sa Senado dahil sila yung gumawa ng batas. Anong batas ito, Attorney Jess, na hindi na kailangan dumaan sa local courts ang international warrant of arrest? Oy, may binabanggit ka kanina umaga. Republic Act number 9851, it was legislated, signed by 6 senators na nakaupo pa din ngayon. Nakaupo sila noon when they made this, Senator Loren Legarda, Senator Alan Peter Cayetano, the Senate President, Senator Pia Cayetano, Senator Jingo Estrada, Senator Chis Escudero, and Senator Migs Zubiri. But Migs Zubiri is independent, hindi siya majority block. So dapat, alam nila yung batas na yan kasi sila nagsulat ng word na surrender. Diba kung magaling silang mambabatas, bakit nila nilagay yun noon, tapos ngayon, hindi nila alam ano ibig sabihin nun? Ano kaya ang sagot, Hello? Attorney? Ano pong sagot? Anong sagot? Ano pong sagot? Baka sinabi ni Senator Miriam Defensor Santiago, trust me, I got this. Ako na magsusulat tapos hindi nila inaral. Joke lang mga senators. Dapat alam nila yan. Kasi iba yung kanilang pahiwatig. Lahat ng kanilang sinasabi, dapat dumaan sa local court. Opo, lalo na po si Senate President Alan Peter Cayetano, he authored the resolution this year urging that domestic judicial processes must be afforded to Senator Bato. Domestic judicial process or authority, which is very wrong given his own law na RA 9851. Ang sinasabi po doon, Section 17, walang judicial authority doon. Ang nakalagay po doon, relevant Philippine authorities. And that means law enforcement. That means the executive branch. Baka hindi naaral ni Senator Alan Peter Cayetano na ang presidente ay may sole power or prerogative to be the chief architect of foreign policy. So if the president designating or inuutusan ang NBI or ang DILG or PNP to surrender an accused or a suspect before an international court or tribunal, walang makaka-question nun because sole power, sole authority yon. Sinabi na po yan ng Korte Suprema sa numerous cases including Binuya versus Executive Secretary, ang issue po doon, Comfort Women, international relations issue yon. Yung sa Pimentel versus Aquino, may ratification po of a treaty doon, international issue din yon. Sabi ng Supreme Court, the President is the chief architect of foreign relations. So kung anong gawin ng Presidente at saka ng relevant Philippine authorities, hindi po yun pwedeng questionin ng iba. Kung sabi ng Presidente, surrender. Kung sabi ng Presidente, extradite, pwede naman. Kaso, hindi po applicable yung extradition dahil ang ICC is not a state. So, ang applicable po is surrender kasi nasa batas, surrender corresponds to an international court or tribunal while extradition corresponds to a foreign state or to another state. So, surrender po yung ginamit kay President Duterte, unfair naman po kay President Duterte. Kung hindi din surrender ang gagamitin kay Senator Bato de la Rosa. Alright. So, paano yung pananagutan dito kung malino na may mga paglabag ng nagagawa? Yung mga mismong gumagawa ng batas, mukhang sila pa yung naunang lumabag sa kung ano yung ginawa nilang batas. Opo. Well, ang obstruction of justice sa Pilipinas, syempre nasa batas po yan. Kaso syempre may politika din. What is legal is not always politically feasible. So yung sa Pilipinas, malabo na makasuhan yung mga senador kasi nga silang may hawak ng budget, binibigyan sila ng courtesy, syempre nagyayabang-yabang yung iba dyan, nagtataas-taasan dyan, parang untouchable sila. That's the political reality. But sa ICC, meron ding obstruction of justice sa Rome Statute. And if kakasuhan sila ng obstruction of justice, nothing stops the ICC from actually saying na, okay, let's proceed with the case for obstruction of justice. Anong impact nun sa mga senador?
pag nagkaroon sila ng kaso sa ICC na obstruction of justice, hindi na sila makakapunta ng EU, hindi na sila makakapunta ng Canada or ng mga ibang bansa who are Remember. supportive and who do implement the International Criminal Court in their own jurisdiction. Alright. So, liliit po mundo nila. Alright, sige, bago tayo lumayo, no? Yung dito na lang muna siguro, kung paano sila mapapanagot at sino ang pwede magpanagot sa kanila. Sa Pilipinas po, makakapagpanagot po sa ating mga senador ay ang taong bayan na po yan. So, eleksyon na po yan. Kailangan po, hindi na po sila iboto kung talaga pong naniniwala ang ating kapwa Pilipino na mali po ang ginagawa nila. Legally, pwede naman pa din pong subukin, but it requires political will to really file cases against senators who aided and abetted the escape of Senator Bato de la Rosa. Pwede bang questionin niya ng Solicitor General? Hindi po. Siguro si Ombudsman po ang pwede dyan. Ombudsman. May magpa-file na mga concerned citizens. Tapos kakasuhan po nila ang mga senador. Pero kailangan yung ikakaso ay more than 6 years ang punishment. Kasi kung below 6 years, may privilege pa din po from arrest. Ang mga for sure itong nilabag nila less than 6 years to. Ano lang di ba? Depende po yan Depende po yan. Kung obstruction of justice, generally below 6 years. Pero kung meron pong ibang mga aggravating circumstances or qualifying circumstances, pwede pong tumaas. So, pag-aaralan po kung paano sila nag-participate in the escape of Senator Bato de la Rosa. Kung nandoon pa pala ng 2:35 hanggang 2:35, siguro ipagpalagay natin na 2:35 nandun pa, yun yung time na umalis si Senador Bato de la Rosa. Pero pasado alas 11 ng gabi, dumating si PNP chief at saka yung DILG secretary. Na may gout. Bakit hindi pa siya inaresto? Iika-ika si John Vic kagabi. Ba't hindi pa na-aresto, Attorney Jess, sa tingin nyo? Ano nga po yun politika po yun. Siyempre nagbibigay ng courtesy sa Senate na meron silang privilege from arrest. Although mali yung kanilang interpretation, pero dahil nga sa politika, binibigay yung courtesy na yun sa Senado. Remember, it's the Senate who usually conducts hearings in terms of passing the budget. Pwede kang maipit dyan. And then we all know Secretary John Vic Remulla is not known to have political will. Wala pa naman siyang papahuling malaking mga pugante o fugitives from Bantag to Atong Ang to whoever. Hindi natin nakikilala yan si John Vic Remulla na may nahuhuli. So, he might be lacking in political will. O actually, kulang din sa creativity si Sec John Vic, no? Kasi po, kung ayaw niyang arrestuhin si Bato sa loob ng Senado, which is a courtesy to the other senators and to the Senate President, no? Pwede naman siya sana nag-set up po ng checkpoint a few blocks away from the Senate gate. Hindi masyado malayo, pero tamang distansya lang. Lahat ng kotse, dapat isi-sweep. Kahit senador pa yan na kotse, titingnan kung nandun si Bato o wala. Attorney Jess, Hindi pwedeng... Opo. Yung bang pinasok na agreement, verbal agreement, ni Senate President Cayetano, kay sino mas NBI? Si Matibag. Hindi kaya part yun ng kanilang plan para sila'y makagalaw ng husto? Kasi kung merong sumasabay na nagpupumilit pumasok para arestuhin, magugulo yung nila yung concentration nila Hindi sila makapaglalatag ng tamang plano na gaya nung nangyari nga kahapon. Ang balita po sa akin ni Tweety Bird, gustong-gusto daw po talaga nila pumunta si NBI Director Melvin Matibag nung gabi, nung sinasabi ng, anong ginagawa ng mga NBI agents mo? Pumunta ka dito, ayusin mo yung sitwasyon. Pinapapunta po talaga nila si NBI Director. Kaso patibong daw po yun, it was a trap. Kasi kung pumunta daw si NBI Director, baka lumaki daw po yung gulo and magkakaroon ng commotion or chaos for their other propaganda or plan. So, hindi po pumunta talaga si NBI Director because anyway, wala talagang NBI agents doon. Kasi, kung titingnan natin yung account kagabi ng mga nandoon, nagkagulo yung media Kasi meron daw silang aarestuhin yung mga tauhan ng
ng OSAA. Itong sila Mau Aplaska, di ba? So yun nandun yung concentration. Nandun yung concentration nung media at ng lahat. Tapos may Opo, naririnig yun pa yung- nga daw nagdi-drill. Oh. Yun yung kinikwento ng OSAA, which actually coincides with DDS propaganda online from Congressman Kiko Barzaga to Leandro Leviste, na tuloy na daw yung aarestuhin si Bato. Pero klaro between President Bongbong Marcos and NBI Director Melvin Matibag, given the Supreme Court order to comment for 72 hours, sabi ni PBBM sa lahat, including NBI Director Melvin Matibag, stand down or let's give courtesy muna to the Supreme Court to finish its process. We will not implement the arrest order. So, alam niya ng lahat, and yet, despite that, the DDS bloc, no, lalo na yung propagandas nila online, went with that scare tactic na aarestuhin na si Bato, pumunta kayo dito sa Senado, we have to rally and concentrate our numbers for Bato, we have to protect him, things like that. So, even sa loob, mukhang ganun din yung narrative na may arrest na i-implement, so nagbo-bulletproof vest sila, naglabas sila ng mga long firearms, but at the end of the day, based on everything that has come out today, di ba? Ang unang nagpaputok, si OSAA chief mismo, kahit na hindi naman klaro na merong Threat. danger na may kalaban. O kasi, alam mo speaking of threat, yung kasama nilang Marines, hindi nagpaputok. Why? Kasi wala silang nakikitang threat. Exactly. Yung mga taga-OSAA lang talagang may nakapagsabi, even yung isa sa mga staff, na yung isa sa mga tauhan ni Mau Aplaska, sinundan sinundan yung ginawa ni Aplaska. Pero ni isang Marine walang nag-aim. So anong nakikita ng mga USAA na hindi nakikita ng Marines? Pinatotoo po yan ni General Browner, ang ating AFP Chief of Staff, na walang nakita yung mga Marines. Ang mga Marines po, napakatalas ng mata niyan. Well-trained po sila, halos Yes. marksman sila, mahirap sila mamintes, hindi sila yung magmi-miss kung meron talagang shot o meron silang kailangang konteryahin. So, for them not to see any target or threat that they needed to neutralize is reaffirming for the Marines and concerning for OSAA kasi ano nakita nila, multo? Yung mga Marines, hindi mga trigger happy yan Talagang well trained pagdating sa ganyan. Katulad nga nun, nagpuputo ka na nga 'Di ba? Pumuputok na tong mga kasama nila, pero hindi sila nakihalo. Kasi wala silang nakikitang threat para mag-return fire. Kasi nga, ang una rin nagpaputok, Ito ang nga kasama OSAA. nila. 'Di ba? O sino kabarilan nila? Ngayon, ang sabi nila, nye. Wala na ako dyan sa Senado. Di ba? Naisahan. Yun ang malinaw doon. Ang Diba? tanong, Attorney Jess, saan? Ayon sa inyong mga Tweety Bird. Si Ding ang makasasagot niyan. Kung nasa yung bato. Ang sabi po ng Tweety Bird ko, ito ang pwede kong ipasabog mula kay Tweety Bird dito. Ang sabi po niya, alam daw po talaga ni Alan Peter Cayetano, Senate President, na aalis si Bato ng mga 2 or 3 a.m. dahil siya mismo ang nagpapaalis kay Senator Bato. Sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano in a closed-door meeting with Robin, etc., masyado na daw matindi ang backlash at ang reputasyon ng Senado, yung imahe nila, masyado na daw nadadrag down with the presence of Senator Bato. So they asked Senator Bato, can you please leave and we will coordinate facilitate your departure. So yung kotse po sa basement or yung kotse doon sa back door, facilitated, coordinated by Senate President Alan Peter Cayetano with Robin Padilla as the one to help Senator Bato. Patawa rin no? Parang sila pa yung nagsakripisyo sa bandang huli. Di ba di pa nga nasisigurado kung kanino sasakyan nga yung sinakyan ni Bato papunta ng Senado, di ba? Kung kay Pia Cayetano, kay Alan Peter Cayetano. Nakakatawa lang, sa totoo lang. Daanin na lang natin sa tawa. Kasi mayayamot ka sa ang nangyari. tanong, Attorney Jess, mahuhuli pa kaya? Kasi alam mo kung bakit? Ultimo media na paglaruan Napaglaruan. Hindi po mahuli si Bato hanggang nandyan si John Vic Remulla. So, kailangan po niya mag-resign or kailangan po siyang palitan ni Pangulo. Ay, naku, yan ang gustong-gusto ni ate.
Sumulat na nga kay Kuya, kay Bunso eh. Oh, nakita ba yung sulat? Di ba sumulat Si siya, NBI director po yata yung pinaparesign niya. Kasama. Okay lang po yun kasi may ipapalit naman kay John Vic Remulla. Sino papalit, Attorney Jess? At yung ipapalit po kay John Vic Remulla, kung sakali na mawala talaga siya, yun po talaga, sigurado tayo, maaresto si Bato. Kung kayang maaresto, kung makita siya, maaresto yun. Not to mention. May 1, may 2, Not to mention, tapos na ang ngayon. election ban. Election ban. So maluwag na ang gobyerno. 'Di ba? Inaantay lang din naman ng gobyerno na maupo lahat ng mga kailangang maupo, from DOJ Secretary, si Sec Benhur mukhang babalik as DOJ Secretary. Yung DILG, lalagyan din po yan. Basta po maupo sila ng maayos, mapwesto sila na alam na nila yung mga tao nila, nalagay na nila yung mga tao nila. Doon po baka mas maging coordinated na yung galaw. Kasi noon talaga coordinated yung implementation of the arrest against President Duterte. From the DOJ to the DILG to the PNP, well coordinated yan. Kasi syempre matagal na nasa posisyon yung mga leaders noon na nakaupo sa DOJ. Basta Attorney Jess, kakausapin ka namin ulit kapag natuloy na at napalitan na itong DILG Secretary kasi aalamin natin, babalikan natin yung posibleng dahilan kung bakit. Baka naman kaya dahil may gout nga yung isa kaya wala namang kinalaman yun, No comment. Ay, sige po, marami pong salamat, Attorney Jess. Maraming salamat. Thank you. Yan po si Attorney Jess Falces III, isa pong political scientist at public interest lawyer. O anong oras na, kuya? 2 minuto na lamang, 5:00 na po ng hapon. Uy, kumuha tayo ng report, kuyang. Sino ba ang una sa ating listahan? Higit daw sa 2,000 pulis ipinakalat ng PNP sa paligid ng Senado at maging sa Kamara. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado. Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Kamin, Marlene. Nasa kabuang 2,775 na mga tauhan ng Philippine National Police ang ipinakalat sa paligid ng House of Representatives at maging sa Senado. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Rando Tucanio, mula sa naturang bilang, nasa 1,416 na mga pulis ang nakabantay sa kahabaan ng Diokno Boulevard sa Pasay City, malapit niya sa Senado. Nasa naman, dito ang i-deploy sa House of Representatives, 259 sa ibang mga lugar. At higit 1,000 naman ang mula sa Actionary Standby Support Force. Paliwanag dito nyo, tumaas ang bilang ng deployment ng mga pulis kasunod ng ipinahayag na pagkadismaya si Senator Tito Soto matapos siyang kuyugin ng mga taga-suporta ng Delaro sa kagabi. Inaalam na rin ang PNP ang pagkakakilanlan ng mga individual na umunoy nagpasimula ng kaguluhan at karahasan sa panig ng mga realista kagabi. Habang sinusuri na rin ang lahat ng CCTV at police body camera para naman matukoy kung may mga partikular na protesta na nakagawa ng mga paglabag tulad ng physical at paninira ng mga ari-arian. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DCMM. Alright, maraming salamat, Marlene Padiernos. Isa pa, kuyang, isa pa. Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca kasama sa iimbestigahan ng PNP kaugnay sa nangyaring shooting incident sa Senado. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Malacanang, si Radyo Patrol, Christian Yosores. Go ahead, Christian. Zandro, hindi ligtas sa investigasyon ng Philippine National Police maging si Senate Sergeant at Arms Retired General Mau Aplasca kaugnay ng nangyaring gulo at barilan sa Senado kagabi. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na nakatutok na ang Pasay City Police at PNP CIDG sa investigasyon kung saan damay din si Aplasca. Sa inisyal anyang pagsisiyasat ng PNP, lumalabas na unang nagpuputok ng baril si Aplasca bilang warning shot na sinagot din naman ng warning shot ng mga taga-NBI. Pero matapos ito ay mayroon pang sunod-sunod na putok ng baril pero galing na sa puwersa ng OSAA
o yung Office of the Sergeant at Arms ng Senado. Ayon pa kay Nartates, kabilang din sa mga iniimbestigahan at kinukuhanan ng salaysay ay ang 20 individual o personalidad kasama ang mga nakuhang physical evidence tulad ng mga basyo ng bala at makakuha ng CCTV sa loob ng Senado. Kasama rin ayon sa iniimbestigahan ay kung saan at kanino mga baril galing ang mga balang na iputok kahapon dahil lumalabas din ayon sa inisyal na investigasyon na galing umano sa mga baril ng mga taga-USAA ang mga narkoba na basyo ng bala. Ayon kay Nartates, hindi bababa sa 30 basyo ng bala ang nakuha sa pinangyarihan ng insidente at hindi pa nakasama rito ang mga balang una ng pinulot ng iba pang mga taong nasa loob ng Senado kahapon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM. Salamat, Christian Yosores. Paano, Kuyang? Magbabalik pa rin po ang ATM. Anong take mo? Kwentong kanto. Ganyan-ganyan na nangyari sa akin. Labagan ng komentaryo. Bakit ikaw ang gustong banatan? Real talk. Wala kang ligtas. Anong klase ng partner mo po? Sa 4 alas. RTV na kami. Kasama sina Dr. Guido David, Anong ibig sabihin? Michael Fahatin, Seryoso usapan po ito, guys. Alan Herman, Masyadong maingay. at Ronald Llamas. Naghahamon ng debate. Yeah. Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas. Kasama ang 4 alas. Ano ba kayo dyan? Tuwing Sabado, 1:30 ng hapon, muling mapapanood, 10:00 ng gabi sa PRTV Prime Media. Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan. Nagpagas na ba ang lahat? Ano man ang opinion mo, Kalma, kalma. pag-usapan natin yan. Tingnan natin, anong kanilang saloobin dyan? Kasama sina Sandro Otrona Easy ka naman at dyan. Maan Makapagal kung Anong Take Mo? Lunes hanggang Biyernes, 4:30 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo at PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Mas magiging siksik na ang balitaan sa hapon. Pilipinas Prime Time. Ngayon, abangan. Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita. Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break. PRTV News Break sa PRTV Prime Media. Gising! Ang inyong Mr. Gising in the morning. Ayun. With pleasure. Energy! Ang hatid namin tuwing umaga. Kasama ang mga sisiksik ng 6 a.m. mo ng talakayan, balitaan at kwentuhan. Alvin L. Chico sa alas 6 at kasama si Doris Bigornia sa alas 7:30, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Kwentong kanto. Ganyan-ganyan na nangyari sa akin. Labagan ng komentaryo. Bakit ikaw ang gustong banatan? Real talk. Wala kang ligtas. Anong klase ng partner mo po? Sa 4. Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Ano na nga bang nangyayari sa impeachment, Kuyang? Ha? Ano na nangyayari sa impeachment? Hindi ko na muna iniintindihan eh. Kasi iniintindi ko itong yung press con kanina ni SP Alan eh. O follow siya ng follow doon sa sa Rose Room eh. Bakit? Nakalagay yung mic natin doon, ko tamaan.
O tsaka malaglag. Uy, sir, mahal yun, oh. Mahal na brand yun, oh. Kaya nga tinex ko si JM eh. JM, tinan mo, baka tinamaan niyo ating mic. Naku, baka Hindi naman, mamaya hindi naman. magongo kayo, oh. Pag tinamaan niyo, yad ba siya? O eto, mga musta tayo dahil nga kahapon habang nangyayari yung gulo sa Senado, nai-transmit na yung articles of impeachment Oo. mula sa Kamara. Hingi tayo mula kay Kabataan Party List Representative Renico kung ano na nga ba nangyari, asan na? Ano na ang mangyayari sa impeachment versus VP Sara Duterte? Makasama natin si Congresswoman Renico, ang kinatawan po ng Kabataan Party List via Zoom. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Maraming salamat sa pag-imbita sa programa ninyo. Ma'am, ano na? Kasi parang na-overshadow. Nakalimutan na yung impeachment. Tsaka parang, hindi po ba parang hitting two birds with one stone? Yung nangyari sa Senado kahapon dahil naisang tabi yung impeachment, yung transmission ng articles of impeachment mula sa Kamara papuntang Senado at yung pananagutan, yung warrant of arrest na inilabas ng ICC laban kay Senador Bato. Yes, hitting two birds with one stone. Yun nga po yung panawagan ng taong bayan. Sara litisin, Bato arestuhin. Kasi alalahanin natin, bakit po ba in the first place nagpakita biglaan si Senator Bato? Ito po ay para doon sa pagbabago ng liderato ng Senado habang ang plenaryo pinagbobotohan ang articles of impeachment at hinihintay na maitransmit ito sa Senado. So, maasahan natin na may epekto to. Pero ang pinakaunang update siguro, kahapon, yes, na-endorse na sa Senado ang articles of impeachment. So, inaasahan natin na ang trial shall proceed forthwith. So, may schedule na nga sa Monday, makikita natin na magko-convene na as impeachment court yung Senado. And so therefore, asahan natin na yung mga arguments nito kailangang i-exhaust na at sagutin na ni VP Sara Duterte. At sideshow po yung si Senator Bato na at the end of the day, kailangan din nating panagutin. Pero hindi po ba kayo may agam-agam? Dahil nabanggit nyo nga yung mga slogan kanina. Kahapon nagtitingin ako ng mga litrato dun sa mga nagrarally. Nakalagay, Cayetano, gumamit ng bato para manalo. Hindi po ba rin kayo may agam-agam sa mga kongresista para sabihin na, oy, teka lang yung mga nangyayari sa Senado, lalo na nagkaroon ng pagpapalit ng liderato, itong impeachment, baka ganun din ang mangyari, lalo na tila parang ganun din naman yung gustong mangyari na resulta ng mga kaalyado ni VP Sara Duterte sa Senado. Teka, ibig mo sabihin, nagbabato na rin si Cayetano ngayon? Kasi nga, di ba, lumabas. Intriga pa O tayo naman syempre, ibabato natin argumento. Pero Ayun. may katotohanan na yung pag-iba ng liderato ng Senado, may gusto silang kamay doon sa pagpoproseso ng impeachment. So ano bang maasahan natin? Una, baka may delay. So nakita natin yun no 19th Congress, sobrang dinelay nila hanggang matapos yung halalan, yung pag-schedule ng constitution of ng impeachment court kahit February na transmit na sa kanila. Pinagbotohan pa nila kung mag-impeachment court sila, binalik pa nila sa Kamara, paki-certify nga na ngayong 20th Congress tuloy-tuloy yan, tapos binalik naman agad. Number 2, yung kondukta ng trial. Nakita natin sa kasaysayan natin kay former President Estrada, may botohan na ginawa sa Senado bilang impeachment court kung bubuksan nila yung envelope, kung ikukonsidera ba nila yung ebidensya na nasa loob nun para sa impeachable offense laban sa kanya. Eventually, bumoto silang hindi, tas nagalit yung taong bayan doon. At ikatlo, yung resulta ng trial, yung botohan. Ngayong may 13 votes, so that's the majority na mga kaalyado ni VP Sara Duterte or mga Duterte, meron tayong mga agam-agam, paano na yan sa botohan. Pero ang sa atin naman, hanggat nandyan ang mamamayan nangangalampag, hindi naman pwede na baliwalain yung proseso ng pananagutan. Dahil alalahanin natin, may ninakaw na pera ang sa taong bayan. 612.5
million pesos in confidential and intelligence funds, kaya nating i-pressure, kaya nating iparamdam sa Senado na hindi katanggap-tanggap yung ginagawa nila. Much like now, no, hindi katanggap-tanggap na may kinakanlong sila na essentially fugitive on an international level. No, so, kaya dapat hindi lang tagapanood ang mamamayan, bagkus participant sa proseso ng pananagutan. Kong Rene, yung mga tanong ninyong merong baka, na-address nyo ba yan? Well, ito naman po yung ginagawa natin, no? Nagsasanay yung ating mga prosecutors para kung anumang ibato sa kanila, no, ay meron tayong sagot. At kung titignan ulit natin yung articles of impeachment, mabigat po ang ebidensya at argumento laban kay VP Sara. No, mahalata ng taong bayan kung sobrang pinupolitika ni VP Sara at ang mga aliado niya ang proseso na ang sa atin naman ito ay konstitusyonal at baka batas na proseso ng pananagutan. Hindi ba tayo naging complacent na si Tito yung dating Senate President na willing na simulan kaagad yung impeachment once na sumampa sa Senado? Pero nung araw mismo ng botohan, sinabayan ng botohan din sa sa Senado at pinalitan yung liderato at ang pumalit, alam naman natin na posibleng it's either mag-delay or magbasura dyan sa impeachment. Siguro sa bahagi ng natin, member ng Makabayan, Bloc Minoria, galing sa mababang kapulungan, hindi rin naman natin talaga control kung anong gagawin doon sa Senado ng mataas na kapulungan. Kahit ata yung bagong minorya, nagulat doon sa developments. No? On record, sinabi po ni Senator Lacson, ni Senator Tito Soto, na hindi nila inasahan, for example, si Senator Loren Legarda, na boboto, na palitan yung Senate President. And ngayon, unfortunately, hindi siya yung nahalal na Senate President din. So, isa yon, no? Hindi sa naging complacent tayo, tayo ay co-equal branch ng Senado. May kapangyarihan yung Senado na i-organisa ang sarili nila sa naaayon. Pero ang epekto nga, di ba, bakit nila ginawa ng sabay ng habang nagbubotohan yung Kongreso doon sa Articles of Impeachment at habang tinatransmit naman yung Articles of Impeachment ay ito rin yung naging panahon para may naging nagputukan ng baril na endanger pa yung buhay ng media workers natin at naging daan pa para makatakas si Senator Bato at mawala siya sa kamay ng Senado. Sa atin, inaasahan natin at binabalik natin yung tanong sa solusyon na pananagutan kay VP Sara para sa kanyang pagwawaldas at pagnakaw ng pondo ng bayan at kay Senator Bato para sa kanyang partisipasyon at pagdisenyo ng war on drugs. Naniguro na, nagbigay na ng kasiguruhan ang Senado na by Monday, ano ba yung petsa? 18 ba? 18, Monday. 18, May 18. Ay mag-i-initiate na o sisimula na ng Senado yung impeachment na yan. Ano pong take nyo rito? Well, wina-welcome natin to na development at ang kailangan nating pasalamatan ay yung public pressure talaga ng mamamayan, no, na nakatutok at yung kanilang saloobin ay they make known sa social media and even dito sa kalsada, marami pong mga mobilisasyon ang nalunsad na nananawagan na simulan na ang impeachment process. Nakita din natin kung anong nangyari sa Senado. Kung i-delay pa nila further yung impeachment trial, anong tiwala na lang yung hawak ng taong bayan sa kanila. So sa atin, para magtuloy-tuloy siya, gumulong talaga sa hantungan ng pananagutan para kay VP Sara Duterte, kailangan at every step of the way, present tayo. Nagpapakita, pwedeng makasama sa mga mobilisasyon, pero syempre pinag-uusapan natin yung issue na ito. Yung pagtakas ni Bato kagabi, good news and bad news yan eh. Yes, Bakit? po. Bad news, nakatakas siya. Pero good news, yung 13 na huwaran
ay lagas na ng isa. Pwedeng may isa na namang botohan. May isa na. Hindi kaya posibleng gano'n mangyari? Posible din. Ang actually, naisa kong naisip din na siguro positive din dito, ginagamit kasing argumento na nasa Senado siya, therefore hindi siya pwedeng arestuhin. Na mali. This was exhaustively discussed naman na po ni Attorney Jesus Falsis, pero nandiyan naman yung ating batas na RA 9851 na kapag may pending investigation, yung isang international tribunal, no, pwedeng mag-dispense, no, ang Philippine authorities with the investigation or prosecution. And andyan din yung Rome Statute na sinasabi ng Article ng Article 27 na hindi porket umalis na tayo ay burado na parang bula yung obligasyon natin nung member pa tayo. No, nung member pa tayo, nung acts nung 2016 to 2018 ni Bato, nandyan pa rin yung obligasyon natin na i-deliver siya, no? At hindi mag-interfere at hindi gamitin yung pagiging senador niya bilang harang sa pag-aresto sa kanya. So, andyan yung lahat. Wala na siya sa Senado. No, maaari na po siyang arestuhin muli naaayon sa batas. Saka baka sakali magkaroon ng pag-asa. Kasi 12 na lang ang natira doon sa majority Yung minority, siyam. Siyam, di ba? So baka kailangan sila ng 13. May dalawa nag-abstain. Dalawa nag-abstain. So pwedeng pumunta sa kanila yon. So ilan na lang kailangan nila? Isa. Isa na lang. Kung bumalik. 9, 1, ay, huli dalawa na. pa ho. 9, Dalawa pa kailangan niya. Dalawa pa. Dalawa pa kailangan niya. Kasi yung talagang 13, pang ano yun huwaran yun Panghuwaran. Maraming salamat. Congressman, maraming salamat sa iyo. Maraming salamat po. Tuloy-tuloy tayo. Ayan po, si Kabataan Party List Representative Rene Go. Paano? Bakit natatawa ka, kuya? Hindi, kahit sa Biblia, tinan mo. Yung panlabing-tatlo. Nako po. Okay, magbabalik po ang ATM. Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ito kuyang, kumausap pa tayo ng isa pang political analyst para talagang mabigyang linaw tayo tungkol nga dyan sa nangyayari sa Senado. Makakausap po natin sa linya ng telepono si Professor Dennis Coronacion. Magandang hapon po, Prof. Dennis. Hello po, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po sa inyo mga taga-subaybay. Opo, Prof. Dennis, ito po bang nangyayari sa Senado? Ito ba'y nagbunsod doon sa palitan ng liderato? Kasi parang nung nagpalitan ng liderato, simula Lunes parang walang pahinga dyan sa Senado. Tsaka on record si Alan Peter. Wala pang 24, wala pang 24 hours nagkaroon ng gulo. Oo nga. Di ba? Oo nga ho, sangayon ho ko sa sa inyong obserbasyon na simula nga nag-take over si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President, wala na pong tigil yung ma-action ng mga pangyayari diyan sa Senado. Wala pa ho isang linggo yan tapos ganyan na po yung mga pangyayari. Tingin ko po kung sa lumang liderato yan ng Senado, tingin ko hindi yung mangyayari yan. Kasi clearly parang merong agenda itong bagong mayorya sa pag-take over nila sa Senado. Well, obvious yun. Hindi talaga mangyayari yan. Of course, kasi for sure, kung si Tito Sen pa rin, hindi lalabas si Bato, di ba? Kaya lang naman siya naglakas ng loob dahil nga meron na silang siguradong numbers para palitan yung liderato. Pero laging sinasabi ni SP Alan na yung pagpapalitan liderato walang kinalaman. Has nothing to do with the impeachment. Agree kayo doon, Professor? Mahirap po kasing paniwalaan yung yung statement ni SP Alan Peter Cayetano na walang kinalaman yung pag-take over nila doon sa impeachment ni Vice President. Kasi tawag dito yung mga indicators ay yun ang tinuturo na may kinalaman sa impeachment
Unang-una ho, halimbawa, kung dahil na i-transmit na sa kanila kahapon yung articles of impeachment, makokontrol na nila yung yung pag-conduct ng impeachment trial. Kung sakali man i-conduct nila, kasi unang-unang gagawin po muna nila, i-convene ang kanilang mga sarili bilang impeachment court. So baka doon pa lang, inaasahan ko, baka doon pa lang pigilan na nila yung forthwith na pag-conduct na impeachment trial. So doon pa lang magka-problema na umpisa pa lang. Not to mention, Prof, may bagong definition ng Supreme Court doon sa forthwith. Opo, tama kayo dyan, na hindi naman, hindi naman urgent. Yung walang sense of urgency doon sa bagong definition ng Supreme Court patungkol sa salitang yan, So talaga namang ako inaasahan ko baka madedelay yan ng gusto. Ito na nga, wala pa nga yung kung papaano, hindi pa nga natin nakikita kung papaano itatrato ng liderato ni SP Cayetano yan. And yet may nangyari na kahapon, kagabi, na tingin ko maka-apekto rin, posible rin makadelay sa yung madalian na pagko-convene ng Senate bilang impeachment court. Yung pagti-take over nitong grupo ni Cayetano, meron kayang kinalaman ito doon sa maagang deklarasyon ni dating Senate President Tito Soto na nagbigay siya ng mga petsa. Pagdating ng ganyang petsa rito ng impeachment, bukas na bukas gagalawin kaagad namin yan. Yes, may kinalaman din somehow, di ba? Oo, may impact rin po yun kung bakit biglang nagmamadaling i-take over nila. Yes. Yung liderato ng Senado. Kasi tingin ko na nagpanic, na alarma, mukhang mamadali yung impeachment trial, madedelikado si Vice President Sara Duterte. Yes, oo. So maganda siguro, hindi agad nag-announce o nagbigay ng di ba? Baka mas makatulong pa yon, Prof. In hindsight, mukha nga pong tama kayo dyan, na hindi na sana muna nagsalita si former SP Senator Soto para sana walang takeover na nangyari, walang kudeta na nangyari sa Senado. Dapat sana siguro siya pa ang Senate President ngayon. At hindi lumabas Yes. Si Senator Bato de la Rosa. At hindi siya nadapa. Pero Prof. Dennis, sa tingin nyo, sa nipis nitong diferensya ng minorya at mayorya sa Senado, sa tingin nyo, posibleng hindi maglipat-linggo, magkaroon na naman ng palitan ng liderato? Tama kayo dyan, manipiso yan. Gaya din sa mga sinasabi ko sa mga unang interviews, yan po ay hindi stable na numero. Nabiktima rin ho niyan si former Senate President Tito Soto. Yung pagkaluklok niya bilang Senate President ay ganyan din ang kanyang numero, 13 versus 9 sa minority. So, ang tanong, magkakaroon ba ng deja vu? Mabibiktima rin ba si Senate President Alan Peter Cayetano ng manipis na na minority? Kasi narinig ko yung usapan nyo kanina, halimbawa, isa, dalawa o tatlong senador lang ang bumaligtad. O kaya may isang senador na naaresto, baka magbago na naman ang majority natin. Kasi at bagong leadership. Wag na nating isama ngayon sa bilang si Bato kasi wala na siya Nagtatago na siya So balik ulit sa original na bilang ngayon ng Senado. Minus Bato, di ba? Teka lang po kasi may motion noon si Senator Marcoleta na proposal niya is pwedeng magkaroon ng Zoom session. Parang remotely pwedeng mag-participate yung mga senador sa session. Sabihin nyo ngayon hindi pinlano yan. So lumalabas sa numero din nila, alanganin pa rin sila kahit papano. Kahit meron silang number ngayon, nag-aalangan pa rin sila. Kaya para makasiguro, nag-file sila ng ganyang resolution. Tama ho. Tapos wala pa dyan, di pa natin pinag-uusapan yung mga posibleng maaresto rin dahil may mga pending na kaso. Yes. Ayan na nga, abangan natin. Maraming salamat po. Sayang, Prof. Sarap sana ng kwentuhan natin. Kaya lang kapos na kami sa panahon. Sa susunod. Oo nga po sayang.
Sa susunod po, sa susunod. Habaan natin. Maraming salamat po, Prof. Dennis. Sige po, salamat din po. Maraming salamat po. Yan po si Professor Dennis Coronacion, isa pong political analyst. So, kuya, susunod na sa Radyo at Digital TV ang Arangkada Balita kasama si Nina Corpuz at Jack Batallones. Mapapanood dito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta sa Metro at Mega Manila. Mapapanood naman po ang Issue Spotted kasama sina Tony Velasquez at Rican Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at sa DZMM Facebook page. Happy weekend! Di pa! Meron pa bukas. Sa dami-dami kasi nangyari. Maraming salamat po. Bye! ATM. Anong take mo sa DZMM?